So, hello guys. Gusto ko lang i-share sa inyo yung nangyari sa amin sa Bicol na pagbaha. So, gagawa tayo ng video. Marami nagtatanong, nag-comment dito sa ating YouTube channel. Bali, sa Facebook lang kasi ako nakapag-upload. So, hanggang ngayon guys, wala pa rin akong contact dun sa pamilya natin pero safe naman po sila. Huwag kayong mag-alala dahil humupa din agad yung tubig sa amin. Bali, nung tumaas yung tubig ng mga wala pang isang oras, ang bilis ng pagtaas ng tubig. Tapos, hindi naman nagtagal ng isang oras is bumaba rin ulit yung tubig nung bandang hapon. Buti nga, hindi katulad dati na first time natin na experience din sa pinagawa natin na bahay na binaha tayo is gabi nangyari guys. So, ang hirap. Pero ngayon, hapon siya nangyari kaya nakapagpalikas sila nailikas nila yung ibang mga gamit na itaas nila. So, hindi na basa. Si Papa Alden, tulong-tulong yung mga tao sa atin sa Bicol. And actually, hanggang ngayon guys, 3 days nang nakakalipas, wala pa rin akong contact sa kanila. Dahil nga wala pong kuryente sa amin. Maraming nasira siguro ng mga poste. 3 araw na, hindi ako nakakatawag. Walang message kahit ano. Pero nakikita ko sa mga balita naman is wala naman ibang problema kung hindi yung kuryente lang talaga wala. Yung tubig, wala ding data, walang kahit anong data, patay. Pag wala kasing kuryente guys, hindi rin gagana sa amin yung internet. So, ganun. And then, so ayun, 3 days nang ganun ang nangyari. Tapos, isi-share ko sa inyo, may mga isinend sa akin na video yung mga kapatid ko during nung bumabaha. So, hindi na nakapaghawak ng cellphone. Siguro si Papa Alden konti lang nung nag-aakyat lang siya ng mga gamit. Dahil nga, masyadong kinakabahan niya sigurado. Takot na takot. Kasi hindi niya naman yan na-experience doon sa kanila. So, second time niya nang na-experience dito sa amin ng pagbaha. So, dito ko naiisip na baka pwedeng pataasan yung bahay. Kasi may mga abang naman yun guys. Pwede naman siyang palagyan ng second floor. So, siguro baka maisipan natin this coming second contract natin dahil hindi talaga pwede na ganito. Ang hirap kapag nandyan na yung tubig, hindi mo alam saan mo paglalagay yung mga gamit. So, buti na lang talaga doon lang sa may bintana. Yung tubig, hindi siya katulad ng ibang lugar na talagang hanggang bubong nila, yung as in bubong na lang o wala na yung bahay nila, hindi mo na makita sa taas ng tubig na hanggang ngayon 3 days na nakakalipas. Meron paling part sa amin sa Bicol na lubog po sa baha. So, ito panoorin muna natin yung kaganapan during ng bagyo na ginawa nila Papa Alden doon at mga kapatid ko na nagsilikas sila. Buti na lang yung kainan sa taas, di ba kapantay yun ng kalsada. Doon nila pinaglalagay yung mga gamit, tsaka yung mga bata, nandun lang sila sa taas. And nung umapaw na yung tubig, kasi pagka may kalsada dun sa harapan ng bahay namin, pag umapaw yung tubig dun sa kabila, aakyatan talaga yung tubig. Kumbaga, tataas talaga ng tataas hanggang sa may bintana namin. Katulad nung dati. So, ayan, panoorin muna natin yung video nila. Ito nga po pala yung hindi pa bumabaha dito sa bahay. Bali, ang ginawa ni Papa Alden natin ay itinaas siya na lahat ng mga gamit-gamit. Ilagay niya nga ng plastic tong sa TV natin. Pero, inalis din nila yan kasi aabutin ng baha. Inilikas din nila yan guys. So, itinaas na nila yung lahat ng mga kagamitan ng bahay natin. Buti na lang wala pa tayo masyadong gamit at kaunti lang ang itataas. Kaunti lang kumbaga yung masisira. Wag nang maggamit pag ganitong binabaha din naman. Hay nako. So, ito yung sitwasyon nung bandang hapon. Mga alauna na siguro yan guys. So, lahat yan ng gamit itinaas na para hindi na nga mabasa. Buti na lang at advance mag-isip. Nakita niya kasi na malakas yung ulan. Tapos dun sa may gilid namin guys, may ilog kasi dyan. Parang ilog ba tawag doon? Creek lang yata. Maliit lang kasi yun. Creek lang siya. So, pag nakita na umapaw na yun, ayun, dapat at walang tigil yung ulan. Kapag umapaw na yung ilog doon sa may gilid namin. Yan. Ayan, pag nakikita niyang ganyan na, kasi malalim yan guys, pag ganyan na, mahalos papantay na dito sa
lupa dito sa may sahig sa labas, kailangan mo nang magsimulang magtaas ng gamit. Dahil kung hindi, panigurado, basa. So, ayun, buti na lang. At may mga papatungan tayo dito, yung mga lamesa. Tapos yung ating countertop, nandun yung rep. So, ayan, nakikita nyo, tumataas na yung tubig dito sa part na to ng video. At sobrang lakas pa rin ng ulan. Halos 1 oras lang talaga yung pagitan. Tapos makikita nyo, yung tubig abot na sa may bintana. Grabe. Sobrang nakakapagtaka kung saan nanggagaling yung ganun kadaming tubig. Na pangalawa na nating na-experience dito sa Bicol. Ayan, kapag yung sa kabila na yan, mapuno na yung tubig dyan. Ano yan palayan yan guys Kapag napuno yan at umapaw dyan sa kalsada, katulad nito, umapaw na siya. Ayan, panigurado yung tubig sa bahay, papasok na at aabot sa loob ng bahay. Umapaw na siya hirap na yung mga sasakyan dyan sa dumadaan. Grabe na yung baha nito guys. Ang lakas pa rin ng ulan pati. Ay, paano kayang gagawin natin? Kaya ngayon naiisip ko, dito pala yung kainan guys. Kung naalala nyo kainan ni Ate Helen na dito lahat ng mga kagamitan. Ayan, hinahakot nila dito. Pati yung mga bata nandito din lahat. Dito na inilalagay. Buti nga, hindi nagsabay yung hangin Puros ulan lang muna yung ginawa. Yung bagyo ngayon, puros ulan lang muna yung ginawa niya. Tapos yung hangin, nung gabi nito guys, saka dumating yung malakas na hangin. So ayan, nakita nyo, ang bilis ng tubig, ganyan na. Si Papa Aldin yan, kukunin niya yung mga gamit, hindi pa siya tapos maglikas ng mga gamit. Ganyan na kataas. Tapos nandito yung mga bata, mga tuwang-tuwa pa. Diba tayo din ng mga bata tayo? Kapag ganito yung nakikita natin, pero yung mga matatanda, talagang takot na. Pero tayo mga bata, tuwang-tuwa tayo Pag nakakita tayo ng ganito Si Ayla nga, swimming pool daw Pero tayong matatanda, alalang-alala na sa kung anong pwede pang mangyari. So, ayan, nililikas nila yung mga gamit namin doon sa bahay. Nagtulong na rin yung ibang mga nandoon, taga doon, na mag-akyat ng mga gamit. Dito sa kainan ni Ate Helen. Sigurado kabado yan. Hindi naman na-experience yan ni Papa Alin na mababaha Dito lang sa Bicol. Kasi sa kanila sa Luisiana, Laguna, hindi naman yung binaba. Kasi taas yun bundok yun. Never naman binaha doon. Yung hangin lang talaga. Pag may bagyo-bagyo, hangin lang. So, ito yung sa kainan. Kusina ng kainan. Ayan na siya. Ang taas na rin ng tubig dito. So, ito yung naiisip ko. Sabi ko, pwede kayang ipa-second floor yung ating bahay. Meron naman abang yun, di ba? Malalaki yung mga posting yan. Tsaka yung hollow blocks na mga ginamit yan. Ang ano yan ang kapal nung plaster. Ang kakapal nun. Matagal. Nung ginawa yan. Sabi nga nung iba bakit daw wala naman daw second floor ang dami daw poste, ang lalaki nung hollow blocks na ginamit. So, pwede naman palang palagyan ng second floor, pero ang gastos niya kasi yung bubong natin tutuklapin tapos yung buho. Siguro kahit yung sa kabila lang, sa kwarto lang, papalagyan natin ng taas para at least meron tayong malagyan ng mga gamit, kahit papano. Kahit yung kalahati lang pataasan natin. Ang hirap pag ganito. Kasi yan, second time nang nangyari pa sa mga susunod, 'di ba? Hindi naman natin inaasahan lagi naman talagang bagyuhin naman talaga ang Pilipinas at bahain talaga. So, siguro dapat yung mga bahay may mga second floor talaga. Kung makikita natin yung sa mga balita, yung sa ibang lugar dito sa Bicol, na hanggang ngayon 3 days nang nakakalipas guys, hindi pa rin pwedeng madaanan. Sabi ko sa inyo dun sa unang part ng video na to, hindi pa rin talaga pwedeng daanan guys. Grabe, ang taas pa rin ng tubig, gabewang pa rin. So, ang ginagawa nila may mga bangka-bangka daw doon, 20 pesos yung pamasahe. Ayan, kasi may mga na-stranded na papunta ng Naga, tapos stranded din yung iba na papunta ng Maynila. Sobrang grabing disaster ang dulot nitong bagyo na to, grabe. Ayan, ito naman yung sa bahay ng kapatid ko. Ayan, pasok na rin sa kanilang bahay. Grabe, naging dagat yung palayan dyan sa harap Pero alam nyo ba, nung nawala yung tubig na yan, maganda pa rin yung yung dulot dun sa mga yung nakatanim na palay. Kasi bagong tumutubo pa lang wala pang bunga. Ang gaganda. So, ito na yung bahay natin pagkatapos ng bagyo. Ang dami-daming linisin dahil sobrang lakas ng hangin nga nung gabi. So, ayan naman yung itsura niya. Tapos, ito naman yung picture nung sa bahay ng kapatid ko. Grabe, ang taas din ng tubig dahil ang lapit din nila sa ilog.
Kain tayo guys. Bale, umalis yung mga amo ko ngayon. So, binigyan nila ako ng pera. 100. Sabi, mag-dinner daw ako sa labas. So, naisip ako na mag-Pizza Hut. Order tayo ng mini Hawaiian pizza. Tsaka may free na vegetable na siya. And meron na rin free na drinks. Tara mag-dinner. Meron din kasi silang dinner guys. Di na ako sinama. Buffet daw yun. Kasi birthday ni Lola. Lola ng bata. Hello, I'm back. So, nakauwi na ako and nakakain tayo kanina sa Pizza Hut. So, 8 o'clock na ngayon ng gabi. Wala pa rin yung mga amo ko. And maliligo na tayo guys. And good news pala, nung ina-edit ko tong video na to, tumawag na si Papa Alden and may kuryente na sila guys. So, bali, 3 days lang na walang kuryente. And yeah, good thing na wala masyadong nasira dun sa barangay namin. So, nabigyan agad kami ng kuryente. Kasi nga, tiningnan, kaninang umaga daw may mga nag-check doon na parang Meralco ba? Kasureko kasi ang tawag sa amin. Ayun, may nag-check daw ng mga lineman. So, okay naman. So, nitong gabi, binigyan na sila ng kuryente. So, nakatawag na tayo and okay naman daw. Pagod pa rin daw kakalinis. Ang dami pa rin linisin. So, ayun na yung vlog natin sa mga nag-chat, nag-worry about sa Bicol, sa pamilya natin. Okay naman po. And yeah, thank you so much for watching. Don't forget to like. Bye!